Siyam prinsipyong dapat isabuhay na matalinong lalaki ayon sa karunungan ng Stoic. Ang Stoicism ay nagtuturo ng disiplina, kalinawan, at lakas ng loob, mga katangiang kailangang taglayin ng sinumang lalaki sa mga ugnayan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang siyam na prinsipyong dapat isabuhay na matatalinong lalaki pagdating sa pakikitungo sa mga babae, ayon sa karunungan ng mga Stoic. Isa, ingatan ang iyong nakaraan. Ang pagbabahagi ng bawat detalye ng iyong nakaraan, lalo na ang mahihirap na bahagi nito, ay parang pagbubunyag ng lahat ng iyong kahinaan. Ayon kay Friedrich Nietzsche, ang mga lumang ideya ay maaaring bumalik upang hamunin ka. Panatilihing pribado ang mga bahagi ng iyong buhay na bumuo sa iyong katatagan. Ang iyong kwento ay iyo lamang, hindi para husgahan o gamitin na iba. Dalawa, harapin ang takot sa pag-isa. Sinabi ni Aristotle na ang pagkilala sa sarili ang simula ng karunungan. Ang mga desisyong ginagawa dahil sa takot, lalo na ang takot sa pag-isa, ay madalas humahantong sa maling landas. Ang pagiging mag-isa ay hindi katumbas ng kalungkutan. Matutong pahalagahan ang iyong sariling presensya. Kung pipiliin mong makasama ang iba, gawin ito dahil pinayayaman nila ang iyong buhay, hindi dahil natatakot kang maiwan. Tatlo, pangalagaan ang iyong oras. Ayon kay Seneca, hindi maikli ang ating buhay, ngunit marami ang nasasayang dito. Huwag mong ibuhos ang lahat ng iyong oras sa isang tao. Ang oras ay pag-ari mo, hindi nila. Magkaroon ng balanse at gamitin ito sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nagpapalago ng iyong pagkatao, at nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Ang oras mo ay yaman, huwag itong sayangin sa mga taong hindi marunong pahalagahan ito. Apat, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ayon kay Epictetus, huwag lamang humingi ng paghanga sa iba, matutong hanggaan din ang sarili. Ipagdiwang ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Huwag masyadong mag-focus sa pagpapasaya sa iba na nakakalimutan mong kilalanin ang sarili mong progreso. Ang pagkilala sa iyong sariling pagsulong ay pundasyon ng tiwala sa sarili at ng tunay na kasiyahan. 5. Protektahan ang iyong kalusugang pangkaisipan. Ang pagsasakripisyo ng iyong isip at kapayapaan para sa iba ay tulad ng pagsusunog ng iyong tahanan upang painitin sila, alangsaysay at mapanira. Huwag hayaang sirain na iba ang iyong kapayapaan. Protektahan mo ito ng buong lakas. Ang iyong kaligayahan ay hindi dapat ipinagpapalit. Ikaw ang tagapangalaga ng iyong isipan, at walang sinuman ang dapat may kapangyarihang tanggalin ang iyong kagalakan. 6. Maging tapat sa iyong sarili. Ang karunungan ni Albert Camus tungkol sa hindi labis na pag-alala sa opinyon na iba ay umaayon sa pilosopiya ng mga Stoic, ang pananatiling tapat sa sarili. Ang pagsasabi na, sa mga bagay na hindi mo gusto ay parang pagsusot na maskarang nagpapahirap sa'yo, para lang mapasaya ang iba. Matutong tumanggi at mamuhay ng tapat sa iyong mga prinsipyo. Huwag kang umarte para lamang mapalugod ang iba, maging totoo, maging ikaw. Tandaan, ikaw ang pangunahing karakter sa iyong sariling kwento, hindi ekstra sa buhay ng iba. 7. Huwag isakripisyo ang iyong landas para sa iba. Ayon kay Seneca, ang pagsubok na nasa maraming lugar ng sabay ay parang wala ka ring direksyon. Ang pagbabago ng iyong buhay para lamang umangkop sa iba ay parang pagsusot ng sapatos na masikip, masakit at walang saysay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo para tumugma sa inaasahan na iba ay naglalayo sa iyo sa tunay mong layunin. Yakapin mo ang iyong pagkakaiba. Ipagmalaki mo ang iyong sariling kulay. Huwag mong isuko ang iyong landas para sa paglalakbay ng iba. Lumakad ng may kumpiyansa, sapagkat ang iyong buhay ay dapat sumasalamin sa sarili mong mga pangarap. 8. Pahalagahan ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya. Gamit ang talinghaga ni Plato, sinabi niyang ang mga tao ay tulad ng lupa, maaari kang tulungang lumago o hadlangan ka. Mahalaga ang pagpapanatili ng ugnayan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang paglayo sa kanila para lamang makuha ang pagsang-ayon na iba ay isang pagkakamali. Muling lapitan ang mga kaibigan at pamilyang laging nariyan para sa iyo. Sila ang pundasyon na iyong lakas at katatagan. Huwag mong hayaang mabuwag ang suporta ng mga taong tumulong sa iyong pagunlad. Pahalagahan ang mga naging bahagi ng iyong paglago. 9. Iwasan ang labis na pagkadiin o obsessive devotion. Binalaan ni Marcus Aurelius na ang labis na pagkahumaling sa isang tao ay nagwawasak ng balance sa loob mo at pinapabulag ka sa iyong sariling halaga. Tulad ng satellite na paikot-ikot lamang sa isang orbit, ang sobrang pagka-focus sa isang tao ay unti-unting nagpapatigil sa iyong sariling liwanag. Bawiin mo ang control. Huwag mabuhay bilang anino ng iba. Simulan mong magniningning bilang sarili mong araw. Ang iyong buhay ay hindi panlabas na papel sa kwento ng iba, ikaw ang bida sa sarili mong kasaysayan. Huwag hayaang may sinuman na magpahina ng iyong ningning. Pagninilay sa karunungan ng Stoic.
Ang mga prinsipyo ng Stoicism ay hindi lamang tungkol sa relasyon sa kababaihan, kundi tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na isip, disiplina, at dangal sa lahat ng aspekto ng buhay. Ang karunungang ito ay nagtuturo ng ugnayang nakaugat sa pag-unawa, paggalang, at sabayang pag-unlad. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito, natututunan mong magmahal ng may kamalayan at mamuhay ng may layunin at katahimikan. Siyam prinsipyong dapat isabuhay na matalinong lalaki ayon sa karunungan ng Stoic. Ang Stoicism ay nagtuturo ng disiplina, kalinawan, at lakas ng loob, mga katangiang kailangang taglayin ng sinumang lalaki sa mga ugnayan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang siyam na prinsipyong dapat isabuhay na matatalinong lalaki pagdating sa pakikitungo sa mga babae, ayon sa karunungan ng mga Stoic. Isa, ingatan ang iyong nakaraan. Ang pagbabahagi ng bawat detalye ng iyong nakaraan, lalo na ang mahihirap na bahagi nito, ay parang pagbubunyag ng lahat ng iyong kahinaan. Ayon kay Friedrich Nietzsche, ang mga lumang ideya ay maaaring bumalik upang hamunin ka. Panatilihing pribado ang mga bahagi ng iyong buhay na bumuo sa iyong katatagan. Ang iyong kwento ay iyo lamang, hindi para husgahan o gamitin na iba. 2. Harapin ang takot sa pag-isa. Sinabi ni Aristotle na ang pagkilala sa sarili ang simula ng karunungan. Ang mga desisyong ginagawa dahil sa takot, lalo na ang takot sa pag-isa, ay madalas humahantong sa maling landas. Ang pagiging mag-isa ay hindi katumbas ng kalungkutan. Matutong pahalagahan ang iyong sariling presensya. Kung pipiliin mong makasama ang iba, gawin ito dahil pinayayaman nila ang iyong buhay, hindi dahil natatakot kang maiwan. 3. Pangalagaan ang iyong oras. Ayon kay Seneca, hindi maikli ang ating buhay, ngunit marami ang nasasayang dito. Huwag mong ibuhos ang lahat ng iyong oras sa isang tao. Ang oras ay pag-ari mo, hindi nila. Magkaroon ng balanse at gamitin ito sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nagpapalago ng iyong pagkatao, at nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Ang oras mo ay yaman, huwag itong sayangin sa mga taong hindi marunong pahalagahan ito. 4. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ayon kay Epictetus, huwag lamang humingi ng paghanga sa iba, matutong hanggaan din ang sarili. Ipagdiwang ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Huwag masyadong mag-focus sa pagpapasaya sa iba na nakakalimutan mong kilalanin ang sarili mong progreso. Ang pagkilala sa iyong sariling pagsulong ay pundasyon ng tiwala sa sarili at ng tunay na kasiyahan. 5. Protektahan ang iyong kalusugang pangkaisipan. Ang pagsasakripisyo ng iyong isip at kapayapaan para sa iba ay tulad ng pagsusunog ng iyong tahanan upang painitin sila, alang saysay at mapanira. Huwag hayaang sirain na iba ang iyong kapayapaan. Protektahan mo ito ng buong lakas. Ang iyong kaligayahan ay hindi dapat ipinagpapalit. Ikaw ang tagapangalaga ng iyong isipan, at walang sinuman ang dapat may kapangyarihang tanggalin ang iyong kagalakan. 6. Maging tapat sa iyong sarili. Ang karunungan ni Albert Camus tungkol sa hindi labis na pag-alala sa opinyon na iba ay umaayon sa pilosopiya ng mga Stoic, ang pananatiling tapat sa sarili. Ang pagsasabi na, sa mga bagay na hindi mo gusto ay parang pagsusot na maskarang nagpapahirap sa'yo, para lang mapasaya ang iba. Matutong tumanggi at mamuhay ng tapat sa iyong mga prinsipyo. Huwag kang umarte para lamang mapalugod ang iba, maging totoo, maging ikaw. Tandaan, ikaw ang pangunahing karakter sa iyong sariling kwento, hindi ekstra sa buhay ng iba. 7. Huwag isakripisyo ang iyong landas para sa iba. Ayon kay Seneca, ang pagsubok na nasa maraming lugar ng sabay ay parang wala ka ring direksyon. Ang pagbabago ng iyong buhay para lamang umangkop sa iba ay parang pagsusot ng sapatos na masikip, masakit at walang saysay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo para tumugma sa inaasahan na iba ay naglalayo sa iyo sa tunay mong layunin. Yakapin mo ang iyong pagkakaiba. Ipagmalaki mo ang iyong sariling kulay. Huwag mong isuko ang iyong landas para sa paglalakbay ng iba. Lumakad ng may kumpiyansa, sapagkat ang iyong buhay ay dapat sumasalamin sa sarili mong mga pangarap. 8. Pahalagahan ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya. Gamit ang talinghaga ni Plato, sinabi niyang ang mga tao ay tulad ng lupa, maaari kang tulungang lumago o hadlangan ka. Mahalaga ang pagpapanatili ng ugnayan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang paglayo sa kanila para lamang makuha ang pagsang-ayon na iba ay isang pagkakamali. Muling lapitan ang mga kaibigan at pamilyang laging nariyan para sa iyo. Sila ang pundasyon na iyong lakas at katatagan. Huwag mong hayaang mabuwag ang suporta ng mga taong tumulong sa iyong pagunlad. Pahalagahan ang mga naging bahagi ng iyong paglago. 9. Iwasan ang labis na pagkadiin o obsessive devotion. Binalaan ni Marcus Aurelius na ang labis na pagkahumaling sa isang tao ay nagwawasak ng balance sa loob mo at pinapabulag ka sa iyong sariling halaga. Tulad ng satellite na paikot-ikot lamang sa isang orbit, ang sobrang pagka-focus sa isang tao ay unti-unting nagpapatigil sa iyong sariling liwanag. Bawiin mo ang control.
Huwag mabuhay bilang anino ng iba. Simulan mong magniningning bilang sarili mong araw. Ang iyong buhay ay hindi panlabas na papel sa kwento ng iba, ikaw ang bida sa sarili mong kasaysayan. Huwag hayaang may sinuman na magpahina ng iyong ningning. Pagninilay sa karunungan ng Stoic. Ang mga prinsipyo ng Stoicism ay hindi lamang tungkol sa relasyon sa kababaihan, kundi tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na isip, disiplina, at dangal sa lahat ng aspekto ng buhay. Ang karunungang ito ay nagtuturo ng ugnayang nakaugat sa pag-unawa, paggalang, at sabayang pag-unlad. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito, natututunan mong magmahal ng may kamalayan at mamuhay ng may layunin at katahimikan.